Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron naman po akong ibabahagi sa inyo. Gagawa po tayo ng cake na hindi dadaan na po sa oven. Yung mga walang oven, pwede na po kayong gumawa ng cake para sa Christmas at New Year. Now, hindi din ito dadaan sa tinatawag ni steam. So, mayroon ako dito na symbol. Ang gamit ko po dito ay waffle at saka Pochi bar po. Ang ginamit ko pong Pochi bar ay chocolate ang kanyang flavor. So, dito na po yung aking na-symbol na yun ito. Na-symbol ko na po ito. Inayos ko muna bago ako mag-video. Sana hindi tayo mapalpak dito. Yan. Ito na. Para po masundan ninyo. Yung ingredients po ilalagay ko rin yan sa description, sa aking descriptive para po mayroon kayong masundan pagdating po sa pagmi-mixture. Okay, so mayroon akong dalawang 2 tablespoon, no? 2 tablespoon of gulaman and flavor. Yan ang flavor po. At 2 can ng ibap. Ilalagay po natin dito ang ating ibap. O konti muna, haluin muna natin ang ating gulaman. Ang flavor po ito, kaya lang may kulay. Tunawin po natin ng mabuti ang ating yan, 2 cans na po nilagay ko dito. Nasa sa inyo po kung anong milk ang gagamitin ninyo. Kayo po ang pipili kung anong gusto ninyong milk. Pwede rin itong gamitan ng fresh milk. At ilalagay ko na din po yung 2 tablespoon of cornstarch. May cornstarch ito. Okay, haluin hanggang sa mag-combine ang mga ingredients natin. Haluin lang po natin ng mabuti para hindi po yan na. Then, ilagay natin yung ating condensed milk. Para sa mga diabetic, enjoy din kayo sa pagkain ninyo. Huwag na niyo yung lagyan ng evaporated milk na lang ilagay ninyo. Kasi matamis naman yung Fuji bar at saka yung ating waffle. Okay? Okay. Simutin natin dahil sayang. Kahit naman anong uri ng lagayan pwede. Ako ito lang ginamit ko para malaki na. Yan, haluin natin ng haluin. Then, pakukuliin natin ito 5 to 8 minutes lang, ha? Pag kumulo na, hanguin na natin. Okay, nandito na tayo ngayon. I-open na natin yung ating kalan. Nasa katamtamang ano lang. Okay. So, huwag natin iiwan. Haluin ng haluin hanggang sa kumulo.
buo-buo yung ating hinahalong cornstarch at gulaman dito. Pakuluin natin ng mabuti dahil baka mayroong mga batang kakain dito. Kailangan kumulo muna ha. Tinitingnan ko, hindi ko kasi makita kung kumukulo na eh. Kailangan pakuluin natin ito. Haluin lang. 8 minutes, kulo na ito. Lumalabas na yung kanyang aroma dito ng ating milk at saka yung ating gelatin. Ayun, kumukulo na. Patayin na natin yung apoy at punta na tayo doon sa pag-asim. Nailagay ko na po lahat ang mixture dito. At kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong i-topping. Ako yan ang ginawa kong topping. Pajibar pa rin. Itong kalahati kakainin ko. Ayan po ang ating finished product. Palalamigin po natin ito. Then ipapasok po natin ito sa ref. 1 to 2 hours po, babalikan po natin ito. Para tikman po natin kung gaano kasarap po yung nagawa po natin cake. Hanggang sa mag-firm po ito, tingnan po natin, babalikan po natin ito. Mamaya. Narito na po ang ating finished product. Inango ko na galing ref. Pinagpahinga ko muna siya ng ilang minutes sa ref. Tingnan natin kung may hiwa na ba ito. Apurado na kasi ako matikman siya eh. Ayan, ang gandang tingnan. Napakaganda. Ayan na po ang ating cake. Kaya tinikman ko na po ang sarap po. Hindi naman gaanong matamis. Yan na po ang result ng ating ginawang cake kanina. Ang sarap-sarap po. Hindi na kayang-kayang gawin po natin. At ang mumura po ng mga ingredients. Ilalagay ko po ang mga prices po ng ingredients na ito. Mura lang po. Ang sarap. Napakasarap.